Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkarating nila sa Wushan ay napasabi si Jeonji sa kanyang isip na ang mga facilities ng mga hot spring dito sa Wushan ay napaka-advanced. Sa panahon na ito, ang mga tickets ay naibebenta rito na para bang mga hot cakes, buti na lang mayroon siyang sariling paraan upang makuha ang mga ticket na ito. Sige ipapark niya raw muna ang kotse, tapos magsisettle down sila sa hotel at lalabas upang kumain at sumang-ayon naman ang iba. Ilang sandali pa nang maglakad na sila sa alley ay napatanong si Jeonji kung saan daw ba nakuha ni Chen Fan ang bodyguard na ito. Ito raw ay napaka-well-built. Si Tongshan tugon naman ni Chen Fan, ito raw ay kanyang pinsan. May issues ito intellectually, at inutusan siya ng kanyang uncle na isama itong lumabas upang maglaro. Hasambit naman ni Weiwei ni hindi man lang daw nakaramdam ng hiya sa sarili si Chen Fan. Ang magdala ito ng ganito kalaking freak dito, nagmistulang sardinas na raw sila sa BMW na napakaliit. Ganun pa man, ang makasama raw nila ang Tongshan na ito rito ay medyo showy. Hahatugon naman ni Jeonji sa pagkakataong ito ay tiyak na makakapag-enjoy na raw sila ng maayos. Dahil sa napakalaking pinsan na ito ni Chen Fan wala na rong mga ngahas na manggulo sa kanila. Pagpasok nila sa isang restaurant ay idinagdag ni Jeonji na narinig niya raw sa kanyang ibang mga kaibigan na ang restaurant na ito ay ang pinakatanyag dito, marami rong mga tycoons mula sa iba't ibang bayan ang pumupunta rito upang kumain. What the heck, sambit naman ni Weiwei nang makita niya ang menu, napakamahal daw ng mga items na nandito. Xiao Fan bilasan mo, sambit naman ni Jeonji, tingnan daw nito ang nasa kanyang likod, ano yun, tanong ni Chen Fan. Mga pervert, sambit naman ni Weiwei, hindi pa raw ba nakakita ng magandang babae ang mga ito noon? Hindi yun, sambit naman ni Jeonji, tingnan daw nila ito, hindi raw ba ito pamilyar sa kanila? Pamilyar pa, tanong na sambit ni Chen Fan at idinagdag ni Jeonji na oo. Ito ay nakasuot ng sunglasses kahit na kumakain, at ang behavior daw nito ay medyo kaduda-duda, malamang ito raw ay isang sikat na personalidad. At ano naman ang pake mo kung ganoon nga, sabat ni Weiwei? Ngunit sumagot lang si Jeonji na wala siyang common topic sa isang violent chick na gaya ni Weiwei. Hay, sino raw ba kaya ang babaeng ito, bakit daw ba napakapamilyar ng itsura nito? Oo, tama, ito raw ay kahawig ng sikat na celebrity na si Yun Chen Chen. Hay, yun ay imposible, tutol naman ni Weiwei, si Yun Chen Chen daw ay isang top-rate female celebrity. Bakit naman daw ito pupunta sa isang napakaliit na bayan na tulad nito sa New Year period pa mismo, at idinagdag ni Xiaobai na hindi rin daw siya naniniwalang ito ay si Yun Chen Chen. Asambit naman ni Jeonji, maniwala daw sila sa kanya, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na tama raw si Jeonji, talagang ito ay si Yun Chen Chen. At talaga rong ito ay napaka-strange, sa identity at status na mayroon ito, bakit naman daw ito pupunta sa Wushan Hot Spring? Biglang lumapit ang isang guard at may ibinulong, ganun pa man umiling si Yun Chen Chen, kaya pinwersa na siyang hawakan ng guard sa kamay nang biglang nakialam si Weiwei. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito, binubuli daw ba nito ang mga babaeng tulad nila. Napalingon ang guard at si Miss Yun, makikitang lumapit na rin si Tongshan kay Weiwei at namangha ang ibang mga guard sa laki ng pangangatawan ni Tongshan. Miss Yun, sambit ng guard, hindi raw nila ito gustong gawin, sadyang gusto lang daw talaga itong makita ng kanilang boss, at kanina pa ito naghihintay. Subalit naglakad lang paalis si Yun Chen Chen patungo sa mesa ni na Weiwei at nagsabing sinabi niya na, hindi raw siya pupunta. Sumunod ang guard, ngunit bigla siyang hinarang ni Tongshan. Asambit naman ng guard, kung ganun mauuna na raw silang umalis. Nagpasalamat naman si Yun Chen Chen sa grupo ni na Weiwei. Tinawag siyang big sister ni Weiwei at nagsabing wag na raw itong magpasalamat, kapag inabala daw uli ito ng mga ganoong lecture, bigyan niya raw ito ng tuhod sapat na yon. Sinabi naman ni Jeonji na bakit hindi na lang daw muna ito sumama sa kanilang kumain, ihahatid na lang daw nila ito pagkatapos, malamang naghihintay lang daw ang mga yun sa labas. Alright, sambit naman ni Yun Chen Chen, naupo, at napatitig naman si Chen Fan sa bracelet na nasa kanyang kamay. Siya nga pala, big sister, sambit ni Weiwei, bakit nga raw pala ito nagsusuot ng sunglasses habang kumakain? At tugon naman ni Yun Chen Chen, mayroon daw siyang espesyal na rason kung bakit hindi niya ito hinuhubad.
Oo tama dagdag pa ni Weiwei kakasabi lang daw ni Jonji ngayon lang, mukhang ito raw ay si Yun Chen Chen, at kaya nagsusuot ito ng sunglasses ay upang hindi ito makilala ng mga tao. Siniko siya ng bahagya ni Jonji, hey wag daw siyang i-betray nito ng pasimple. Napangiti naman dito si Yun Chen Chen, napasabi sa kanyang isip na ang mga batang ito raw ay mukhang nanggaling sa mga mayamang families ganun pa man ang dalawang ito, hindi niya raw moari ang mga ito. Ang tahimik na hunk na ito na tila palaging tuliro ay nagbibigay ng air of danger, habang ang delicate youth naman na ito ay mukhang ordinary, yet nag-iimit din ng kahambugan tila walang kinatatakutan, at tila walang pake sa kahit na sino man. Ito raw ay napaka-strange, anong uri daw ba ng family ang magkakaroon ng ganitong klaseng anak? Ilang sandali pa ay natapos na silang kumain, tumayo si Jonji at nagsabing tumungo na raw sila sa hot spring. Great sambit naman ni Weiwei, big sister Yun sumama raw ito sa kanila. Pumayag naman dito si Yun Chen Chen at napasabi sa kanyang isip na mas maigi raw ito kaysa sa dun siya sumama sa mga young and old men na nagmula sa Hachon River. Nagkasundo na silang lahat, at naghiwa-hiwalay upang magbihis. Makalipas ang ilang sandali ay pinagkaguluhan ng mga babae si Tongshan sa hot spring, oh my god ito raw ang tinatawag na tunay na lalaki. Nagtanong naman si Jonji kay Chen Fan kung ano raw ba talaga ang trabaho ng pinsan nito noon. Well sagot naman ni Chen Fan ang alam niya raw ito ay isang soldier recruit at nakipaglaban sa digmaan doon sa Southeast Asia. Ganun pa man pagkatapos nun, na-damage ang utak nito. Lin Weiwei sambit naman ni Yun Chen Chen hindi niya raw ini-expect na ganito raw pala kaganda ang figure nito. Sumagot si Weiwei na still, napakalayo pa rin daw kumpara kay big sister yon. Bumaba na sila sa hot spring, Miss Yun sambit naman ni Chen Fan, maaari niya raw bang matingnan ang rosary na nasa kamay nito. Ang rosary kugulat na sambit naman ni Yun Chen Chen, sister Yun sambit naman ni Jonji ito raw ba ay yellow rosewood rosary? May nakita na raw siyang ganito daw hindi kasing ganda nito, ngunit iyon daw ay nagkakahalaga na ng 200,000 na siya namang ikinagulat ng dalawa, grabe ito raw ay napakamahal. Hinubad ni Yun Chen Chen ang rosary, iniabot kay Chen Fan, ang presyo daw nito ay hindi na ganoon kahalaga. Sadyang ang rosary lang daw na ito ay regalo sa kanya ng kanyang pinakamatalik na kaibigang babae. Tiningnan ito ni Chen Fan at idinagdag ni Yun Chen Chen na napakatindi ng pinagdaanan ng kanyang kaibigan upang makuha lang ang bagay na ito, at ibinili nito sa kanyang suotin ito palagi. Napansin ni Chen Fan na mayroon itong curse, ito raw ay ang unang pagkakataon na may nakita siyang curse sa mundong ito, siya ay medyo curious, kaya susuriin niya raw ito gamit ang kaunting magic chant. Iyon na nga ang ginawa ni Chen Fan, may nag-flashback na tagpo sa kanyang isip kung saan ang item na ito ay ibinibigay ng monk sa isang babae. Sino raw ba ang babaeng ito? Ito raw ba ang kaibigan ni Yun Chen Chen? I see. Iniabot niya pabalik ang rosary at nagsabing mas maiging itapon niya na lang daw ito o kaya naman sunugin na siyang ipinagtaka ni Jonji at napatanong naman si Yun Chen Chen kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Chen Fan na malamang hindi naging ganoon kaayos ang nagdaang 2 taon para kay Miss Yun, at ito ay binabangungot gabi-gabi hindi raw ba. Ito rin ay in low spirit sa mga nagdaang araw at mga buwan, at ito ay nakakaapekto ng husto sa kanyang career hindi raw ba na siya namang ikinagulat ni Yun Chen Chen na patanong kung paano ito nalaman ni Chen Fan at natahimik din ang lahat. Tumayo si Yun Chen Chen at nagsabing may pupuntahan pa raw siya, kaya mauuna na raw siyang umalis. Umahan si Miss Yun, teka lang sister Yun pigil naman ni Weiwei. Ganun pa man pag-ahon ni Yun Chen Chen ay may nakasalubong siyang 2 individual, tinawag niyang Sister Ching ang babae at nagtanong kung ano ang problema nito sa kanya. Sinabi naman ni Miss Ching na itinaob daw nito ang buong mesa, pinatay ang kanyang phone at nag-soak lang dito sa hot spring yet tatanungin nito kung bakit nandito siya. Yun Chen Chen sambit naman ng lalaki, sasama na naman daw siguro ito sa kanila ngayon hindi raw ba? Kanina pa raw ito hinihintay ng kanyang boss, ni Mr. Tang, at ng iba pa. Ano pumunta rin dito si Mr. Tang patanong na sambit ni Yun Chen Chen at nagulat naman si Weiwei sa kanyang mga narinig talaga raw bang ito ay si Yun Chen Chen. Hindi rin makapaniwala ang dalawa, hinubad ni Yun Chen Chen ang kanyang sunglasses, at humingi ng tawad sa umano'y paglagay niya sa kanila sa lilam.
Sinabi niya kay Miss Ching na pumunta raw siya rito upang mag-relax, pakiusap tulungan daw siya nitong humingi ng pasensya kay Mr. Tang. Ganun pa man sumagot lang si Miss Ching na nagmula pa sa malayong lugar si Mr. Tang kaya hindi raw ba't hindi naman nais na hindi niya ito e-meet hindi raw ba, after all ano dugtong ni Miss Yun at idinugtong din ng lalaki na after all napakatagal na raw itong hinihintay ng kanyang boss, hindi raw ba kaya na minamaliit nito ang kanyang boss. Nagtanong naman si Miss Yun kung sino ang boss nito, sumabat si Weiwei na ano naman kung ayaw sumama sa kanila ng kanyang big sister, bakit daw sila namimilit? Little spoiled brat sambit naman ng lalaki, sa tingin daw ba nito magandang ugali ang makialam? Pasalamat na lang daw ito at tamad siyang pumatol ngayon. Ngunit still sasama daw ito sa kanya sabay hawak sa kamay ni Miss Yun at hila na siya namang ikinainis ni Weiwei. Nagpakawala ng flying kick na siyang nagpalipad sa lalaki at sa suot niyang sunglasses. Nainis dito ang lalaki, at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Weiwei. Sumunod naman agad ang mga ito, napatanong si Weiwei kung sino ang mga ito, at sumigaw si Miss Yun na tumigil daw sila. Huwag kayong lumapit sigaw ni Jonji, at sinabi naman ni Xiaobai na kung gusto ng mga itong makalapit, dumaan daw muna ang mga ito sa kanya. Tinawag naman ni Chen Fan si Tung Shan, hamarang agad si Tung Shan, sumugod ang dalawang mga guards, ngunit napakadali lang na pinagsasasapak ni Tung Shan ang mga ito. What the fuck, sambit naman ng dalawa, no way kulang na kulang daw sila rito. Tinapik-tapik naman ni Weiwei ang likod ni Tung Shan si Big Cousin daw ay napaka-awesome at sinigawan ng mga guards na lumapit daw ang mga ito at hulihin siya, hihintayin niya raw ang mga ito rito sa kinatatayuan niya. Mga moron sigaw naman ng lalaki sa kanyang mga tao, since hindi raw nila ito kaya ng santukan, bakit hindi raw gumamit ng kutsilyo ang mga ito? Brothers sambit naman ng isa dispatch daw nila ang mga ito at naglabas ng blade. Lumapit naman si Weiwei kay Chen Fan, kahit nagaano pa raw ka-powerful si Big Cousin nag-iisa lang ito, napaka-imposible raw na manalo ito sa mahigit 10 mga kalaban na mayroong mga kutsilyo. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala itong dapat na ipag-alala, kayang-kayang i-handle nitong siya ng mga ito. Sister Ching sigaw naman ni Miss Yun, ganun pa man tinanong lang ito ni Miss Ching kung hindi pa rin daw ba nito naiintindihan ang sitwasyon, inoffend daw nito si Boss Han at Mr. Tang dahil lang sa ilang mga batang kakakilala niya lang, ngunit tugon naman ni Miss Yun at nagtanong kung sino raw ba ang Boss Han na ito. Sumagot si Miss Ching na ito ay ang gang leader ng Chanhae City, kaya nitong iangat ang kalangitan ng isang kamay lang sa Chanhae. Dahil kung hindi lang ganoon, bakit niya naman daw ilalagay ang kanyang sarili sa sitwasyon na ito? Then sambit ni Miss Yun, lumingon sa likod kung saan aatakihin ng isa si Tung Shan, Big Cousin ilagsigaw ni Weiwei, ngunit sinanggalang ito ni Tung Shan gamit ang kanyang braso na siyang ikinagulat ng lalaki. Umatras siya, my God ito raw ay nakasuot lang ng swimming trunks, hindi raw siya makapaniwalang mas matigas pa ang katawan nito kumpara sa kanyang blade. Sumugod uli ngunit direkta lang uli itong sinangga nitong Shan gamit ang kanyang mga braso, at hindi makapaniwala ang lalaki nang bigla na lang mag-crack at maputol ang kanyang blade. Hindi raw ba kaya na ang katawan nito ay balot ng cast iron, dahan daw ang umahan si Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na si Tung Shan daw ay dating isang martial arts expert, then ito ay tinrain ng young wizard leader ng Demon Wizard Cult bilang isang copper corpse. Ganun pa man pagkatapos niya itong ma-revive, ang physique nito ay lumakas pa kaysa sa dati kaya paano naman daw ito mai-injure sa isang ordinaryong blade lang na gawa sa bakal. Nagtanong ang isa sa leader kung ano na ang gagawin nila, napasabi ang leader sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahang ma-offend ang ganitong uri ng nilalang. Ganun pa man hindi siya dapat na magpanik, sinabi niya sa isa na ano pa raw ba ang gagawin nila, tawagan na raw nito ang boss. Kahit nagaano pa kalakas ang taong ito, tiyak na ito raw ay hindi uubra laban sa baril. Little chick sambit niya kay Weiwei, pagdating dito ng kanilang boss Han, titingnan niya raw kung magiging ganito pa rin ito ka-audacious. Hindi ito maganda sambit naman ni Miss Ching sa kanyang isip, tatawagan na raw ng mga ito si Boss Han. What useless boss sigaw naman ni Weiwei, sa tingin daw ba talaga nito natatakot sila? Sister Ching sambit naman ni Miss Yun bakit hindi na lang daw nito hayaang siya na lang mismo ang makipag-usap kay Boss Han at Mr. Tang.
O sambit naman ni Miss Ching, sigurado daw ba talaga itong mag-plead ito kay Mr. Tang para lang sa kapakanan ng mga ito na siya namang naging dahilan upang matigilan si Miss Yun. Napasabi sa kanyang isip na si Mr. Tang ay ang kanyang boss at kapag siya ay nag-plead sa taong iyon, sa hinaharap tiyak na hindi niya na raw ito matatanggihan kung ano man ang ire-request nito. Sa Chanhae City Suburbs Luxury Club naman ay tinanong ni Boss Han si Mr. Tang kung ano raw ba ang tingin nito sa kanyang hospitality. Boss Han, tugon naman ni Mr. Tang, ito raw ay napaka-thoughtful at idinagdag sa kanyang isip na siya raw ay ipinanganak mula sa isang influential family. Anong uri pa raw ba ng okasyon ang hindi niya pa napuntahan, upang pagtuunan niya ng pake ang hospitality ng isa lamang maliit na ibon. Hahasambit naman ni Boss Han, ikinagagalak niya rong marinig ang bagay na ito mula kay Mr. Tang. Sinabi ni Mr. Tang na si Boss Han daw ngayon ay kumikinang ng napakatingkad dahil sa rights of distribution nito patungkol sa mga magic water. O tugon naman ni Boss Han, so narinig na raw pala nito ang patungkol sa magic water. Well, tugon naman ni Mr. Tang, ang wondrous effect daw ng magic water na yun ay yumanig na sa buong high society. Kaya syempre nakarating na rin sa kanya ang patungkol dito. Hay, buntong hininga naman ni Boss Han, Mr. Tang, sa totoo lang 20 bote lang daw ang share niya bawat araw. At kailangan niya parong i-deal ang mga boss mula sa iba't ibang sektor kaya ngayon napakakaunti na lang daw nang natira sa kanya. Hasambit naman ni Mr. Tang sa kanyang isip, sa tingin daw ba talaga nito maniniwala siya sa nonsense nito. At sinabi niya kay Boss Han na indeed talagang si Boss Han daw ay nasa mahirap na sitwasyon, at mukhang ang magic water na ito ay pinoproduce mismo ni Master Chen. Of course, tugon naman ni Boss Han sabay cheers, ang lahat daw ng mga spirit water na ito ay nirefine mismo mula sa spiritual powers ni Master Chen. Sinabi ni Mr. Tang na sa Zhonghai tila Diyos daw ang tingin nila sa Master Chen na yun. Ganun pa man sa tingin niya hindi raw gaanong mas malakas ang taong iyon kumpara kay Boss Han. Hatugon naman ni Boss Han, si Master Chen daw ay isang godly person, siya ay isa lamang sa mga aso nito. Haha Boss Han, tugon naman ni Mr. Tang, ito raw ay masyadong humble, ito rin daw ay isang boss, at sa hinaharap tiyak na ito raw ang papalit sa posisyon ng Master Chen na yon. Hasambit naman ni Boss Han sa kanyang isip, sino naman daw ang makakapantay kay Master Chen. Ang hamak lang na Tang Jianfeng na ito, ang lakas naman daw ng loob nitong magsalita ng ganito laban kay Master Chen. Nang biglang lumapit ang isang servant at nag-abot ng phone, sinagot naman ito agad ni Boss Han. Boss Han, ano ang nangyari, tanong ni Mr. Tang, at sumagot si Boss Han na mayroon dong mga foreigner brats na nanliligaw ng gulo. Tinapik niya sa balikat si Mr. Tang at nagsabing bakit hindi raw ito sumama sa kanya sa Wuhan ngayon, nang personal na rin itong madala si Yon Chen Chen para sa kanya. Sa kabilang dako naman ay sinabi ng tauhan ni Boss Han na nikilala raw ba ng mga ito kung sino sila. Nikilala daw ba ng mga ito kung sino si Boss Han, ni siyang Master Wei nga raw ng Chu State ay tinatawag itong uncle. Tama ayon, sambit ni Miss Yon Weiwei, humingi na lang daw ito ng tawad, at napasabi sa kanyang isip na kapag dumating raw si Mr. Tang dito, magpiplead siya kay Mr. Tang upang spare ang mga batang ito. Idinagdag niya na pakiusap, humingi daw sila ng tawad, ginagawa niya ito para sa kanilang kapakanan, wag silang mag-alala, hindi niya hahayaang saktan sila ni Boss Han. Napatanong si Weiwei kung hihingi ba sila ng tawad, humingi ng tawad, patanong na sambit ni Chen Fan, at bakit naman daw sila hihingi ng tawad. Oy boy, sambit naman ng lalaki, ang pagiging maliit at mahina lang daw ang maaari nilang masisi. Ang society na ito ay nakadepende sa pera at mga koneksyon. Xiao Fan, sambit ni Weiwei, sinabi ni Chen Fan na kaibigan niya sila, at kahit na anong mangyari wag daw silang humingi ng tawad dahil ang kanyang kamao ay ang pinakadakila sa ilalim ng kalangitan. Napatitig si Weiwei kay Chen Fan, napapahid sa kanyang luha. Xiao Fan, kailan pa raw ba ito natutong magbiro? Brat, sambit naman ng lalaki, titingnan niya raw kung makapagyayabang pa ito mamaya pagdating ng boss dito. Ganun pa man, umupo lang si Chen Fan at nagsabing pagdating ng boss nito rito, kahit nautusan niya pa itong slaughter sila at ipakain sa mga aso, ni hinding-hindi ito magtatangkang magreklamo. How cocky, sambit ni Miss Ching, at idinagdag ni Chen Fan na si Han Tiansheng ay aso niya lang, kaya paano naman daw ito mangangahas na sumuway sa utos ng kanyang amo.
Anong pinagsasasabi ng brat na ito, sambit ng lalaki? Chen Fan, anong pinagsasasabi mo, saad naman ni Weiwei. Napasabi si Miss Yun sa kanyang isip na kapag ka nagpatuloy pa raw si Chen Fan sa kanyang nonsense, tiyak na hindi raw magiging maganda ang kahihinatnan nito. Chen, sambit naman ni Miss Ching, tingnan daw nito ang mga batang ito. Ito raw ay grupo lang ng mga walang utak na magpapa-implicate sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sina Boss Han at Mr. Tang. Hahasambit ng lalaki, nandito na raw ang boss nila, titingnan niya raw kung sino ang mamamatay ngayon. Ganun pa man, nagulat si Boss Han nang makita niya si Chen Fan, lumapit, agad na nagbigay galang. Master Chen, bati niya na siya namang ikinagulat ng iba, pinagpawisan ang lalaki. At napasabi naman si Mr. Tang sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na mamimit niya si Master Chen dito na napakatanyag sa buong Jiangbei. Master Chen, anong Master Chen, pagtataka naman ng dalawa, at napasabi si Jonji na hindi raw ba kaya na si Chen Fan ay ang Master Chen ng Jiangbei. Master Chen, sambit ni Boss Han, paano raw ba nito gustong i-handle niya ang bagay na ito? Sumagot si Chen Fan na hindi niya na gustong makita pa uli ang taong iyon. Oo, tugon naman ni Boss Han. Inutusan niya ang kanyang ibang mga tauhan na ilayo ito rito, at agad namang sumunod ang mga ito na siyang labis na ikinagulat ng lalaki. Kasalukuyang nasa hindi makapaniwalang estado pa rin si Miss Yun at ang mga kaibigan ng ating bida. Alright, sambit pa ni Chen Fan, nakapag-soak na raw sila sa hot spring, umalis na raw sila rito at iyon na nga ang ginawa nila. Master Chen, pakiusap mag-ingat ka sa paglalakad, sambit naman ni Boss Han at nag-wave naman si Chen Fan. Pag-alis nila ay tinanong ni Mr. Tang si Boss Han kung iyon ba si Master Chen. Exactly, tugon naman ni Boss Han, iyon daw ay ang kanilang Master Chen of Jiangbei. Humingi naman ng pasensya si Miss Yun kay Boss Han at Mr. Tang, hinihingi niya raw ang kapatawaran ng mga ito. No problem Chen, tugon naman ni Mr. Tang na iintindihan niya raw ang pinagdadaanan nitong pressure. Chen Fan, dagdag niya sa kanyang isip, at naalala uli ang tungkol sa magic water. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng hotel ay agad na tumalon si Miss Yun sa kanyang kama, at binigyan siya ng lecture ni Miss Ching. Ito raw ay isang celebrity, dapat maging mindful daw ito sa kanyang behavior sa lahat ng oras, at nagpaalam na si Miss Ching. Sister Ching, teka lang, sambit ni Miss Yun, bakit daw ba tila napaka-respectful ni Boss Han sa Master Chen na yun, at ni parang takot na takot pa raw ito. Sumagot si Miss Ching na hindi niya rin daw alam, maaaring baka ito raw ay anak ng isang certain na maimpluwensyang pamilya. Sinabi naman ni Miss Yun na iyon daw ay mga nasa 16 o 17 taong gulang pa lang, yet nagawa nitong mapaasta ng ganoon si Boss Han, malamang ang background daw nito ay napaka-grand. Hay, buntong hininga naman ni Miss Ching, Chen mukhang na-miss daw nito ang isang napakalaking oportunidad at napabuntong hininga rin si Miss Yun. Ang rosary na ito, dagdag niya pa. Ano yun, tanong ni Miss Ching, ngunit binawi rin agad ni Miss Yun ang sinabi niya, nagsabing wala. Inilahad sa kanyang isip na ito ay ang kanyang best friend, hindi naman daw siguro nito siya tatretuhin ng ganun, hindi raw ba? Sa kabilang dako naman ay napasabi si Weiwei na ang araw daw na ito ay napaka-exciting. Una kasama nila si Big Cousin, tapos na-meet pa nila si Miss Yun Chen. Siya nga raw pala Xiao Fan, bakit daw ba Master Chen ang tawag ng mga yun sa kanya kanina? Well, tugon naman ni Chen Fan, malamang maaaring napagkamalan lang daw siya, imposible, tugon naman ni Weiwei at nagtanong kung nagbibiro daw ba ito. Sambit naman ni Jonji sa kanyang isip, ang sagot daw na yun ay napaka-absurd, napaka-imposible para paniwalaan niya. Ilang sandali pa ay pumasok na si Chen Fan sa kanyang silid, nang biglang kumatok si Mr. Tang sa pinto. Sambit ni Chen Fan, napakabilis daw nitong dumating, binuksan ang pinto. Master Chen, bungad ni Mr. Tang, patawad daw sa unexpected visit na ito, kanina lang ay magkasama daw sila ni Han Tiansheng. Nagtanong si Chen Fan kung may kailangan ba ito, at binanggit na nga ni Mr. Tang ang patungkol sa magic water. Ang Mist Spirit Spring daw na ito ay talagang napaka-wondrous. In fact, ito raw ay 100 beses na mas nakahihigit sa best healthcare product na mayroon ang mundong ito. So, tugon naman ni Chen Fan, sinabi ni Mr. Tang na sa presyo na mayroon ngayon ng magic water na ito, sa tingin niya raw masyadong ina-underestimate ni Master Chen ang effects ng magic water na ito, at sa tingin niya ang distribution method daw na ginagamit nito ngayon ay mali.
Kapag sila raw ay nag-implement ng strategic sales, kumuha ng celebrity endorsement, maaari pa raw nilang mapataas ang presyo nito. Maaari nila itong gawing top-grade luxury item, then ang value ng magic water na ito ay magiging boundless, at sa tingin niya si Yun Chen Chen daw ang pinakabagay na mag-endorse dito. Mayroon daw siyang magandang relationship kay Miss Yun Chen Chen, kung gusto nitong makipag-interact sa babaeng iyon maaari niya raw silang i-link sa isa't isa. O talaga ba tugon ni Chen Fan, Master Chen dagdag pa ni Mr. Tang maaaring hindi raw siya nito kilala. Siya raw ay ang humble na si Tang Jianfeng mula sa Tang family ng Zhonghai. Mayroon silang hawak na 3 listed pharmaceutical company, at sila ang may hawak sa 1/3 na share sa buong market ng Huaxia. Kaya kung hahayaan daw siya nito na mag-develop sa Mist Spirit Spring, tinitiyak niya raw na ito ay ang magiging top sa lahat ng mga health product na nasa market. Ang contributions nito ay ang skills, at siya na raw ang bahala sa iba. Maaari daw nilang hatiin sa 3-7 ang profit, 3 kay Master Chen 7 sa kanya ano raw ba sa tingin nito. Ngunit hindi umimik si Chen Fan, ano sambit naman ni Mr. Tang sa tingin daw ba nito napakababa ng offer niya, kailangan daw nitong maintindihan ang patungkol sa health product market, ang tunay na deal ay nakasalalay sa marketing. Of course maaari din daw siyang magbigay ng offer na 4-6, ano raw ba sa tingin nito? Hahadagdag ni Mr. Tang sa kanyang isip, una dadrag niya raw ito papasok sa kanilang company hanggang sa disclose nito ang technological formula ng magic water, at pagkatapos nun ay sisipain niya ito palabas. Ganun pa man nagtanong lang si Chen Fan kung kamusta raw ba ang Tang family nito kumpara sa Zing family ng Hong Kong at Wei family ng Jiangbei. Sumagot si Mr. Tang na hindi raw sila masyadong nalalayo sa mga yun, ang mga iyon ay halos kapantay lang ng Tang family. Kung ganun tanong naman ni Chen Fan, may hinahawakan daw ba itong status sa Tang family? May bilang daw ba ito sa Tang family? May boses daw ba ito doon? Sumagot si Mr. Tang na although hindi siya maaaring gumawa ng sariling desisyon para sa Tang family, ngunit maigagaransya niya rong makapagbibigay ang Tang family ng malaking contributions upang matulungan ito sa pag-promote sa magic water. Sambit naman ni Chen Fan ni hindi raw pala ito sigurado sa kanyang sariling identity at status, yet gusto nitong mag-build ng kastilyo sa ere. Kung gusto nitong makipag-cooperate din ang kanilang family patriarch daw mismo ang papuntahin nito sa kanya, kahit nga raw ang patriarch ng Wei family itinuturing siyang equal kapag nakikipag-usap ito sa kanya, ngunit ito sino raw ba ito, at ang lakas pa raw talaga ng apog nitong mag-offer ng 3-7 na hatian. Kaya ngayon lumayas na raw ito. Lumabas na si Mr. Tang, mapagmataas mapagmataas sambit niya. Sa loob naman ay sinabi ni Chen Fan na itinuturing siyang edyot ng taong yun, sa tingin daw ba talaga nito siya ay isa lamang 17 taong gulang na bata, siya lang ang maaaring mag-produce sa magic water tapos magde-demand ito ng 70%, nang biglang nag-ring ang kanyang phone, at agad niya naman itong sinagot. Lumalabas na malapit na palang dumating ang kanyang ina at kapatid na babae, gaano katagal niya na raw bang hindi nakikita ang mga iyon. At makalipas ang ilang araw, ay na-meet niya na nga ang mga ito, agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina, napaiyak, 500 taon niya na rong namimiss ang mga ito. Ano ito sambit naman ni Mrs. Chen mukhang hindi raw ito natatakot na isettle niya ang patungkol sa marka nito. Sinabi na raw ng auntang nito sa kanya ang lahat, ito raw ay nagbubulakbol lang doon sa Chu State ngunit ngumisi lang si Chen Fan. Mom sambit naman ni Chen Fan lubhang nakakapagod daw na suportahan nito ng mag-isa ang Jinxio, bakit hindi lang daw ito manatili rito. Matagal na raw silang hindi nagkasama sa mga holidays bilang pamilya, ano raw ba kaya kung bumisita sila sa Great Rift Valley sa East Africa at sa rainforest ng Brazil. Nonsense sigaw naman ni Mrs. Chen kung isusuko niya raw ang Jinxio hindi raw sila makakasurvive sa stupid na halaga ng sahod ng ama nitong nasa ilang libo lang. At bukod pa dun hindi raw ito matututo ng maayos. Kaya kung hindi siya magtatrabaho upang makakuha ng mga assets para rito, ano na raw ba ang mangyayari kung mag-aasawa na ito sa hinaharap? Mom sambit naman ng kapatid ni Chen Fan wag na raw nitong pag-alitan pa si Xiao Fan, malamang alam na raw nito ang kanyang pagkakamali.
Hasambit naman ni Mrs. Chen magpasalamat daw si Chen Fan sa kanyang kapatid dahil kung hindi talagang matitikman daw nito ang tunay niyang kulay. Napangiti naman dito ang dalawa at napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay madalas siyang naiinis sa lecture na ibinibigay ng kanyang ina ngunit nung sandaling gusto niya nang pakinggan ang mga lectures nito bigla na lang itong nawala. Habang si Sister Ann naman, ito raw ay ang illegitimate daughter ng Ann family. Ito ay anak ng kaibigan ng kanyang ina. Ngunit since ayaw ng ibang Ann family members dito, ito raw ay kinupkup na lang ng kanyang ina. Siya ay pilyo nung siya ay bata pa at madalas na nasasangkot sa gulo, at sa tuwing papaluan siya ng kanyang ina, ito ang palaging pumuprotekta sa kanya. Sa loob ng maraming beses ito ay ang nag-aalaga sa kanya, hinihimas-himas siya ng maliliit nitong mga kamay upang makatulog sa gabi. At sa tuwing wala siyang baon, ibinibigay nito ang pera na kanyang ipon. At later nung mamatay na ang kanyang ina, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ginamit nito ang kanyang bata at malalambot na mga balikat upang iangat ang Jinxio Corporation. Sa kanyang buong buhay napakalaki ng kanyang utang sa kanyang ama, sa kanyang ina, kay Xiao Qiong, ngunit higit sa lahat ito ang pinagkakautangan niya ng pinakamalaking pabor. Chen Fan, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Miss Ann. Hasambit naman ni Mrs. Chen, malamang nakapagsanhi na naman daw ng gulo ang brat na ito doon sa Chu State at gusto nitong siya ang maglinas sa kalat. Napangisi naman si Miss Ann dito. Of course Sister Ann, sambit ni Chen Fan, kalahating taon niya na raw itong hindi nakikita, at mas gumanda pa raw ito ngayon. Ganun pa man kinurot lang siya ng kanyang ina, pagsagot-sagot lang daw ang tanging alam nito at pumasok na sila sa bahay. Sa loob ng bahay ay nag-offer si Chen Fan na magbalat ng prutas, ngunit sinabi ni Mrs. Chen na lumabas muna sila at maglaro. May seryosong bagay silang pag-uusapan ng kanilang ama at agad na hinila ni Miss Ann si Chen Fan palabas. Sa labas ay tinanong niya si Chen Fan kung nasangkot ba ito sa gulo, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung sakaling ganoon nga siya na raw mismo ang magsisettle. Hasambit ni Miss Ann sa kanyang isip. Pakiramdam niya raw napakalaki na ng pinagbago ni Xiao Fan, ang maging ganito na ito ka-confident ngayon, ito ay nagdadagdag ng mysterious charm sa kanya. Sinabi ni Chen Fan na mayroon daw siyang regalo para rito na siya namang ikinagulat ni Miss Ann at nagtanong kung ano ito. Agad naman itong ibinigay ni Chen Fan na siyang ipinagtaka ni Miss Ann, saan daw ba nakakuha ng pera si Xiao Fan? Malamang naka-pick up daw ito ng bad habit sa labas, hindi niya raw ito condone. Hindi sambit naman ni Chen Fan, maganda lang dong tingnan ang jade na ito, ngunit ito raw ay inukit lang at pinakintab mula sa isang ordinary na goat fat jade, hindi raw ito ganoon kamahal. Pumunta siya sa likod ng kanyang kapatid, isusuot niya raw ito mismo para rito. Nagulat naman si Miss Ann dito, ito raw ay napaka-strange. Pagkatapos niyang maisuot ang jade pendant na ito, nakaramdam daw ng warmth ang kanyang buong katawan. Sister Ann, sambit ni Chen Fan, kailangang isuot niya raw ang jade pendant na ito kahit na saan siya pumunta. Iginagarantiya niya rong makapagbibigay ito ng peace at bliss sa kanya. Talaga, patanong na sambit naman ni Miss Ann, hindi niya ito maaaring haborin kahit na sa pagligo at pagtulog. Oo, tugon ni Chen Fan, mangako raw ito sa kanya. Alright, pangiting tugon naman ni Miss Ann. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang pendant na ito ay nagmula sa best grade ng jade na pinakolekta niya kay Third Master Wei at sa mga kasamahan nito, na nirefine niya buong araw at gabi upang maging isang jade amulet. Sinabi ni Chen Fan na mayroon pa raw siyang 2 jade pendant dito, pakiusap ibigay daw ito ni Sister Ann sa kanilang ina at ama at sabihin na lang na ito ay ang kanyang New Year's present. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa villa ng Chen family sa Jinlo kung saan makikitang naghihintay ang matandang ito sa gate. Napasabi sa kanyang isip ang matanda na pagkatapos niyang bumaba sa kanyang posisyon bilang leader ng Jinlo City, iginugol niya na ang kanyang retirement dito. Bukod sa kanyang third son na tumungo sa maliit na Jiangbei Provincial City, ang iba ay humahawak ng mga mahahalagang posisyon sa government sector at mga corporations dito sa Jinlo. Sila, ang Chen family, ay mayroong malakas na foundation dito sa Jinlo, mayroong malawak na network, na siyang bumuo sa conspicuous na reputasyon ng Chen family dito sa Jinlo. Si Chen Kexing ay ang kanyang paboritong anak,
ito ay napaka-talented magmula pa nung bata. Ganun pa man mayroon itong hindi kaaya-ayang personality, isang hangin ng intellectual arrogance. Nang biglang lumapit ang isang babae grandpa sambit nito baka maya-maya pa raw darating ang kanyang third uncle at ang iba pa, bakit hindi raw muna ito pumasok sa loob upang magpahinga. Ganun pa man tinanggihan ito ni Grandpa Chen no problem saad niya, nagpa-practice daw siya ng Tai Chi araw-araw, kaya ang kaunting pagtayo rito ay hindi magiging issue para sa kanya. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang pagdating ng kotse ni na Chen Fan, napasabi ang babae sa kanyang isip na magkasundo raw sila ni Anya ngunit si Chen Fan, napasabi si Grandpa Chen na matagal-tagal niya na rong hindi nakikita si Xiao Fan at Xiao Ya, at base sa nakikita niya ngayon, mukhang tumangkad na naman daw si Xiao Fan. Ganun pa man mapapansing hindi gusto si Chen Fan ng kanyang pinsang babae, tinawag siya nitong stubborn, cold, childish, insensible, rude at spoiled brat. Ang kanyang third uncle daw ay mayroong extraordinary talent habang ang kanyang auntie naman ay isang strong woman na sumusuporta sa kanilang family kaya paano raw nangyaring nagkaroon sila ng anak na gaya ni Chen Fan. Binati ng apat si Grandpa Chen, lumapit si Chen Fan at sinabi ni Grandpa Chen na mabuti raw at nakabalik na ito. Ganun pa man nagtaka siya nang may mapansin siyang kung anong pagbabago sa kanyang apo, tila ito raw ngayon ay mayroon ng kung anong pride, at tila bamina mata nito ang lahat. Ilang sandali pa ay pumasok na si Chen Fan sa loob, dinaanan lang ang kanyang mga pinsan at mga kamag-anak, napasabi sa kanyang isip na ang mga descendants ng Chen family ay prosperous, nagka-thrive sa iba't ibang profession at industries, mayroong matataas na status, at iyon ang dahilan kung bakit ang tawag sa kanila ay Chen Family of Jinlo. Binigyan siya ng kung anong titig ng iba niya pang mga pinsan, sa kabila ng lahat tanging ang family lang daw ni Chen Fan ang nakakapagpa-attend kay Grandpa Chen sa ganitong okasyon. After all ang pinakapaborito raw nitong anak ay ang ama ni Chen Fan na si Uncle Chen Kexing at sinabihan naman ni Grandpa Chen si Mr. Chen Kexing na umakyat sa itaas, ipaubaya na lang daw nila sa mga bata ang baba. Dumaan si Chen Fan sa isa niya pang pinsan, nang bigla siyang tinawag nito nagsabing bakit hindi raw ito sumama sa kanila rito. Alright tugon naman ni Chen Fan, at sinabi ng isa na narinig niya rong kumita ng ilang bilyon si Aunt Yun sa taong ito kaya bakit hindi raw ito bumili ng luxury car para kay Chen Fan. Mapapansing umupo na rin si Anya, luxury car para saan sabat niya, sa tingin daw ba nito katulad nito si Chen Fan, ito raw ay student pa. Mapag-aalamang ang pinsang ito pala ni Chen Fan ay nagngangalang Chen Shu, anak ng kanyang second uncle, at palagi siyang binubuli nito noon. Hi Anya sambit naman ni Chen Shu base raw sa academic results na mayroon si Chen Fan, tiyak na ayaw daw itong gastusin ni Aunt Yun ng kahit na kaunting pera, at ang ipadala ito sa isang community college overseas ay sapat na. Hatugon naman ni Chen Fan, what if makapasok daw siya sa Jinling University? Ano sambit ni Chen Shu sabay tawa, pues kung yun daw ay mangyayari tatawagan niya itong Big Brother sa hinaharap. Fan sambit ni Anya ayos lang tugon naman ni Chen Fan, kapag siya raw ang nanalo ipapatawag niya rin daw itong Big Sister kay Chen Shu ng may paggalang. At paano naman kung matalo ka sambit ni Chen Shu, well tugon ni Chen Fan kung iyon daw ay mangyayari magiging alipin siya nito. Okay deal sambit ni Chen Shu na siya namang ipinag-alala ni Anya. Ngunit Fan sambit naman ni Chen An, pinakamaigirong makakuha ito ng degree sa prestigious na paaralan, upang magiging madali na lang daw para sa kanya sa hinaharap kung sakaling gustuhin man itong magtrabaho sa government o kaya naman gusto nitong i-take over ang business ni Aunt Yun. Ang degree ay hindi lamang qualification, maituturing mo rin daw ito bilang sukatan ng ability. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip siya raw ay isang mystic master, bakit naman daw siya aasa sa degree? Umupo na rin ang isa pang pinsan ni Chen Fan na pasabi sa kanyang isip na tiyak na puro setbacks lang daw ang mayroon ng Chen Fan na ito sa hinaharap at ilang sandali pa ay kumain na sila. Sa hapagkainan ay sinabi ni Grandpa Chen na bago sila tumungo sa Chen Village magkaroon daw muna sila ng discussion upang i-conclude ang kanilang gains at losses sa buong taon. Si Chen Zhengxing daw ay nagkaroon ng good job sa taong ito, kaya ilang taon pa itiyak na mapopromote na ito bilang deputy mayor.
Pinuri naman ni Chen Chenxing ang kanyang kapatid, talaga rong noon pa man ay compose na ito sa pag-handle sa mga bagay-bagay, ngunit natahimik siya nang biglang sinabi ni Grandpa Chen na ang trabahong ginawa nito sa taong ito ay worse, walang anumang progress sa business nito, mas malala pa kay yun. Pumalag naman dito ang kanilang ina, hindi raw ganoon kasama ang performance ni Chenxing, nagpatuloy siya sa pagbigay ng mga rason, napatingin sa ina ni Chen Fan, kung hindi lang daw sana nito ninakaw si Chen Kexing, nagpo-flourish na raw sana ng gusto ang Chen family ngayon. Sinabi naman ni Grandpa Chen sa ama ni Chen Fan na maganda ang ginagawa nito, ipagpatuloy niya lang daw ito. I will dad, tugon naman ni Mr. Chen Kexing sabay lapat ng kamay sa braso ng kanyang ama. Sambit naman ni Chen Zhengxing, napaka-bias daw ng kanyang ama kung itrata nito si Kexing, tila ito raw ay isa ng deputy governor. Ito raw ay isa lang namang hamak na county mayor sa napakaliit na Shishui County. Sumabat naman si Chen Chenxing, third brother, bakit hindi na lang daw ito lumipat dito sa Jinling? Ang Shishui County raw ay isang paurong na lugar, ano raw ba ang gagawin nito doon? Lumipat na lang daw ito rito sa Jinling, sisiguruhin niya rong ito ay magiging division head ng Chen's Group sa loob lang ng 3 taon, ano raw ba sa tingin nito? Sasagot sana ang ina ng ating bida, ngunit biglang sumabat si Chen Fan na although ang kanyang ama ay isa lamang maliit na official, ngunit malaki naman daw ang mga contributions nito, kaya ang ma-promote daw ito bilang deputy governor sa hinaharap ay hindi ganoon kahirap. Nagtanong naman si Chen Chenxing kung alam daw ba ni Chen Fan kung ano ang pinagsasasabi nito, at sinabi naman ni Chen Zhengxing na wag daw itong sumabat-sabat kapag nag-uusap ang mga adults. Hahasabat naman ni Chen Shu marahil hindi pa raw nila alam, ngayon lang daw ay sinabi ni Chen Fan na mag-a-apply ito sa Jinling University, kaya kumpara doon, edi hamak daw na mas madali ang ma-promote ang kanyang third uncle bilang deputy governor. Ano Jinling University? Gulat na sambit naman ng iba, ang best university sa buong Jiangnan. Sa academic results na mayroon si Chen Fan, sinabihan ni Grandma Chen si Mr. Chen Kexing na pangaralan daw nito ng husto si Chen Fan nang hindi na uli ito magbitaw ng ganitong mga bagay. Ito raw ay magdudulot ng kahihiyan sa kanilang Chen family sa hinaharap. Yes mom, tugon naman ni Mr. Chen Kexing. Punk, sambit naman ng isa, ngayon alam na raw ba nito ang consequences ng kanyang big talk. Ganun pa man, ngumisilang si Chen Fan at nagsabing gaya ng kasabihang nagsasabing huwag banggitin ang tungkol sa taglamig sa kasagsagan ng tag-init, paano naman daw nila malalaman kung ano ang kaya niyang gawin. Napasabi si Grandpa Chen na marahil iniisip ng iba na nagyayabang lang si Chen Fan, ngunit siya, nararamdaman niya rong ang confidence at pride na ini-exude ni Chen Fan ay genuine, ngunit, saan daw ba nanggagaling ang confidence na ito? Ilang sandali pa ay pinagsabihan ni Mr. Chen Kexing si Chen Fan bago umalis sa hapagkainan. Sinabi ni Mrs. Chen Yun na ang ama nito ay old-fashioned, wag niya itong masyadong isipin. Ang sinabi raw ni Chen Fan kanina ay napaka-relevant. Maging siya ay naiinis na rin daw sa pakikialam ng mga bureaucrats na yun at pagbibigay ng mga snide remarks laban sa kanyang ama. Ilang sandali pa sa labas ay makikitang pina-practice ni Chen Fan ang kanyang martial arts nang biglang dumating ang kanyang grandpa. Tinanong si Chen Fan kung anong martial arts ito, ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong martial arts. Sumagot naman si Chen Fan na ito raw ay ang 36 strokes of Apex Martial Arts, ipinasa sa kanya ng isang master. Kung gusto raw itong matutunan ng kanyang grandpa maaari niya raw itong turuan. Sumagot si Grandpa Chen na salamat na lang, ngunit masyado na raw siyang matanda para rito. Sapat na para sa kanya ang Tai Chi, at inimbita si Chen Fan na maglakad-lakad na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Sinabi ni Grandpa Chen na ang ama nito ay napaka-honest, ganun pa man hindi nito alam na sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang sumabay sa agos. Mayroon dong isang linya sa Chamber of Red Dreams na nagsasabing ang pagkaunawa sa mga makamundong gawain ay ang tunay na kaalaman. Ang pag-unawa sa mga makamundong gawain ay ang talagang tunay na kaalaman. Kailangan nila itong tanggapin, i-assimilate, at gamitin ang mga rules ng society na ito. Ang isang uncle nito ay napaka-ambitious, ang kanyang second uncle ay unaccomplished, habang ang ama naman ni Chen Fan ay napaka-stubborn. Si Chen naman ay slightly better sa mga younger generations ng kanilang family, ganun pa man ito ay napaka-obsessed sa merits at fame,
at madalas na ino-overlook ang kanyang mga kamag-anak. Kaya kung ang family nila ay mapunta sa mga kamay nito pagkatapos niyang mamatay, natatakot siyang ang family na ito ay magka-crumble sa loob lang ng ilang taon. Grandpa sambit naman ni Chen Fan mabubuhay pa raw ito ng matagal, wag daw itong masyadong maging dejected. Hehe sambit naman ni Grandpa Chen siya raw ang higit na mas nakakaalam sa kanyang kalusugan. By the way Chen Fan sa totoo lang sa tingin niya, sa lahat ng mga kasing edad nito sa kanilang family, para sa kanya ito ay ang pinaka-promising. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip mukhang mayroon daw palang high hopes ang kanyang grandpa para sa kanya. Grandpa wag daw itong mag-alala, puprotektahan niya raw ang Chen family. Kinabukasan ay lumipat ang eksena sa Chen Village kung saan idinaos ang engranding taunang family dinner ng Chen family. At pagpasok ni Chen Xiao ay nakuha niya ang atensyon ng lahat. Sa ngayon si Chen Xiao ay itinuturing na big shot ng Jinling, at nakuha rin ito ang appreciation ng hero of Jiangnan na si Tang Yuanxing. Dumaan siya sa mesa ni na Chen Fan, dumiretso sa hall, tinanong ni Chen Shu si Chen Fan kung gusto rin daw ba nitong pumasok doon, pues maghintay raw ito hanggang sa maging governor na ang ama nito. Tugon naman ni Chen Fan maaari daw siyang pumunta kahit saan kahit kailan at saan niya gusto. Paano pa raw kaya sa hamak lang na hall ng Chen family na siya namang ikinainis ni Chen Shu, titingnan niya raw kung makakapagyabang pa rin ito pagdating ng kanilang mga big shots na mga bisita. Sinabi naman ng isang babae na tumahimik na sila, at napasabi si Anya sa kanyang isip na sa annual family dinner ng Chen family, nakaugalian na raw nilang mag-imbita ng mga high status na mga kaibigan upang i-show off ang kanilang connections at relationships at nung nakaraang taon ay si Grandpa Chen at si Uncle Zhengxing ang mayroong pinakamalaking networks at mayroong pinakamaraming mga bisitang mayroong high status. Sinabi ni Chen Fan na ano naman kung walang maraming relationships ang kanilang family, ngayong siya raw ay nandito, kahit na milyon pa ang bisita nila, kayang-kaya niya raw itong talunin gamit lang ang isang daliri. Hindi naman makapaniwala rito ang ibang mga pinsan ni Chen Fan grabe ito raw ay napakayabang, hahasambit naman ni Chen Shu, titingnan niya raw mamaya. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanilang grand uncle na si Chen Huaiyan, dumating na rin ang chairman ng Lide Construction na si Mr. Li, si Chairman Jiang ng Dihao Entertainment, si Commissioner Chen ng Dinghu District of Jinling, at si Director Zhang ng Wushu Mining. Napasabi ang ina ni Chen Fan na napakarami rong mga bisita ng ibang family, habang sila dalawa lang ang bisita nila ito raw ay nakakahiya. Ano na Chen Fan sambit ni Chen An, iniisip pa rin daw ba nito na ang connections ay useless, huwag mong sabihin yan ang tukso naman ni Chen Shu, kayang-kaya raw itong talunin ni Chen Fan kahit na milyon pa nang biglang may nagsabing dumating si chairman yan ng Chuzhou Textile Group, at siya ring ipinagtaka ni Anya. Paano raw nangyaring mayroong nagmula sa Chuzhou na pupunta sa annual family dinner ng Chen family? Napasabi si Uncle Chen Chenxing sa kanyang isip na malayo raw sa Jiangdai ang Chuzhou, nito rin ay hindi malapit sa Jinling. Ang Yan Group ay isang tanyag na company ngunit dito wala rong ibang nakakakilala kay Chairman Yan bukod sa kanya, malamang ito raw ay nandito para sa kanya. Makikita ang reaksyon ni Chairman Yan na siyang nagpang-isi kay Uncle Chen Chenxing. Ganun pa man natigilan siya nang dinaanan lang siya nito at dumiretso sa ating bida. Oy Master Chen sa wakas nahanap din kita bungad niya na siya namang ikinagulat ng ina at ama ni Chen Fan. Uy yan nandito ka pala tugon ni Chen Fan, yes tugon naman ni Chairman Yan. Narinig niya raw kasing nangangailangan ito ng malaking amount ng jade at sea rock, kaya nandito siya upang mag-contribute. Ganun pa man sinabi lang ni Chen Fan na sabihin nito ang totoo. Bakit daw ba ito pumunta rito? Well tugon naman ni Chairman Yan, gusto niya raw itong makita at idinagdag sa kanyang isip na napakatanyag ni Chen Fan sa Jiangdai, at nasa kamay pa raw nito ang magic water, hindi niya raw maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Chairman Yan sigaw naman ni Uncle Chen Chenxing magdahan-dahan lang daw ito, tumingin kay Chen Fan, ito raw ay walang manners. Sinabihan niya si Chairman Yan na sumama ito sa kanya sa hall. Ang lugar daw na ito ay inihanda lang para sa mga bata, sa status na mayroon ito, hindi raw ito nararapat dito. Ganun pa man pasigaw lang na nagtanong si Chairman Yan kung sino ito, hindi raw ba nito nakikitang kinakausap niya si Mr. Chen.
Ano gulat na tugon naman ni Uncle Chen Chenxing siya raw ay ang chairman ng Chen Group, hindi raw ba ito nandito para sa kanya, o tugon naman ni chairman yan at bumalik uli kay Chen Fan. Mr. Chen sambit niya tutuloy daw ba siya upang magbigay ng respect kay Master at Madam Chen, go on tugon naman ni Chen Fan. Hindi naman makapaniwala si Uncle Chen Chenxing dito, ano ang matabang ito ay narito para kay Chen Fan, at bakit daw ba napaka-respectful ni chairman yan kay Chen Fan? Napatanong naman si Chen An sa kanyang isip kung ito ba ay mula sa connections ng Wang family ni Aunt Yun, ngunit paano raw yun magiging posible isang textile company habang ang chairman yan naman na ito ay nagpapatakbo ng isang property enterprise. Sa loob naman ay napasabi sa isa na mukhang ang chairman na yun ay narito para kay Chen Fan, at idinagdag naman ng isa pa na malamang ito raw ay connection ni third brother Chen. Napasabi si Mr. Chen Kexing sa kanyang isip na paano naman daw yun magiging posible, siya raw ay isa lang hamak na deputy mayor ng isang maliit na county. Pumasok na si Chairman Yan, tumungo sa mesa ng ama at ina ni Chen Fan, Mayor Chen Mrs. Chen narito raw siya upang magbigay galang. Chairman Yan sambit naman ni Mr. Chen Kexing pakiusap tumayo raw ito ay isang boss ng Chuzhou. Ngunit sumagot lang si chairman niya na ngunit kumpara sa kanilang dalawa at kay Master Chen siya raw ay baliwala, pakiusap tanggapin daw nila ang kanyang maliit na regalo. Nagulat naman dito ang ina ni Chen Fan, ganun pa man nagpasalamat na rin siya. Well, kung ganun sambit ni chairman yan, kung ganun ay magpapalem na raw siya. Lumabas na si chairman yan at hindi makapaniwala ang iba sa kanilang nasaksihan. Ano raw ba ang nangyayari dito? Bakit daw ba na ang billionaire na iyon ay umaasta na para bang foreman habang nagbibigay ng regalo sa third brother at pinuri naman ni Chen Fan ang ginawa ni chairman yan? Third sister-in-law sambit naman ng ibang mga kamag-anak, ano raw ba ang iniregalo ni chairman yan sa kanya, hayaan daw nitong makita nila ito. Well, pag-aalalang sambit naman ng ina ni Chen Fan, inextend ang kanyang kamay patungo sa box, ngayon niya lang daw na-meet si Mr. Yan Shigao. Natatakot daw siya na baka basura lang ang iniregalo nito. Ganun pa man hindi siya makapaniwala nang buksan niya ito at ang iba pa nilang mga kamag-anak, ito raw ay isang purong emerald bangle, ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Teka lang, ito raw ay ang pair of Chun Manlo na kaka-auction lang sa Christie's of Hong Kong, at patuloy na nagbigay ng komenta ang iba pa patungkol dito. Humarap si Mrs. Chen sa kanyang asawa, ang regalo daw na ito ay napaka-precious, tatanggapin daw ba nila ito o ibabalik na lang? Well, tugon ni Mr. Chen Kexing mamaya na lang daw nila i-discuss ang patungkol dito. Napasabi sa kanyang isip na hindi raw nila ito maaaring ibalik ngayon kahit nagustuhin pa nila. Talaga raw bang nandito ang chairman niya na yun para kay Chen Fan? Paano yun naging posible? Alam niya raw ang mga capabilities ni Chen Fan. Ngunit ilang sandali lang ay nabaling ang atensyon ng lahat sa pagdating ni Chairman Zing ng Zeng Stockbroking Group. Teka lang, paano raw ito naging posible? Ang kanilang family raw ay walang anumang koneksyon sa taong ito, bakit daw ito nandito? Napasabi si Chen na ang billionaire daw na ito ay nagmula pa sa Jiangbei. Talaga raw bang naglakbay ito ng malayo upang pumunta lang dito sa kanilang Chen family annual dinner? Napasabi ang isa na yung isa kanina na mula sa Chuzhou ay pumunta rito para kay Chen Fan, hindi raw ba kaya na ganoon din ang isang ito? Sinalubong ni Uncle Chen Chenxing si Chairman Zing at tinanong ang dahilan ng pagpunta nito. Hoy Chairman Chen, ikaw pala, tugon ni Chairman Zing, narito raw siya upang bisitahin si Mr. Chen. Nagtanong si Uncle Chen Chenxing kung ang kanyang eldest brother ba na si Chen Zhengxing ang tinutukoy nito. Napasabi sa kanyang isip na mukhang talaga rong nag-increase na ng husto ang status ng kanyang elder brother, dahil kahit ang mga billionaire na nagmula pa sa Jiangbei ay nagsasadya pa talagang pumunta rito. Napasabi si Chen Shu na talagang ang family daw ni Chen An ay something, congratulations daw kay Secretary General Chen. Napansin naman ng babae na ganito rin daw ang pag-address ni Chairman Yan kay Chen Fan kanina, hindi raw ba kaya na si Chen Fan din ang sadya nito? O nagkakamali lang siya. Ganun pa man, nagulat sila nang sinabi ni Chairman Zing na pumunta siya rito para kay Mr. Chen Fan, hindi para kay Secretary General Chen. Hay, sambit naman ng babae, sinasabi niya na nga raw ba? Tumungo si Chairman Zing sa kinaroroonan ni Chen Fan at agad na nagbigay galang, at kinongratulate ito.
"O nandito ka pala," tugon naman ni Chen Fan, napabuntong hininga, at napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi niya na raw maitatago pa ang kanyang identity. Ganun pa man kung sa pamamagitan nito mae-stun niya ang kanyang mga mayayabang na mga kamag-anak, di bale na raw kung ma-expose siya. Bukod pa dun kailangang maipaalam niya na rin daw sa kanyang grandpa ang patungkol dito sooner or later. Pinaupo niya si Chairman Zing na agad namang sinunod nito. Tumayo si Chen Shu upang ibigay ang kanyang upuan kay Chairman Zing. Nagtanong naman si Uncle Chen Chenxing kung talaga raw bang nandito ito para sa kanyang pamangkin. Syempre tugon naman ni Chairman Zing. Si Mr. Chen daw ay mayroong napakataas na status, kaya natural lang na pumunta siya rito upang magbigay galang. "Ano, si Mr. Chen, ito, mayroong mataas na status?" Sunod-sunod na patanong na sambit ni Uncle Chen Chenxing. "Fan, ano ang nangyayari?" tanong naman ni Anya. Sinabi ni Chairman Zing na binigyan siya ni Mr. Chen ng dagdag na buhay, at mula nun siya raw ay napaka-grateful na kay Mr. Chen. Na siya namang ipinagtaka ng ibang mga kamag-anak, "Ano, dagdag na buhay? Paano naman daw yun magagawa ng isang hamak lang na high schooler sa isang multi-billionaire?" Napatanong naman si Uncle Chen Zhengxing sa kanyang isip kung close na raw ba ng family ng kanyang third brother si Zing Juling. Ano ang mayroon si Chen Fan upang maging acquaintance at mapaasta nito ng ganito sa harap niya ang isang multi-billionaire? At napatanong naman ang ama at ina ni Chen Fan sa kanilang isip kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang tatlong boss na si Boss Kalbo, Zhou Tianhao, at Shu Ao. Nagulat si Chen Xiao na patanong kung bakit daw ba nandito si Mr. Shu Ao, at makikita ang reaksyon ng tatlo nang biglang nagbigay galang ang tatlong boss kay Chen Fan. Napatanong si Anya sa kanyang isip kung ito pa rin daw ba ang Chen Fan na kilala niya, at binati rin ng mga boss si Grandpa Chen. Nagtanong si Grandpa Chen kung ano raw ba ang ginagawa nila rito sa annual family dinner ng hamak lamang na Chen family. Hahatugon naman ni Mr. Shu Ao, bakit naman daw siya hindi pupunta sa family dinner ni Mr. Chen at dumiretso siya sa ina at ama ni Chen Fan upang magbigay galang. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang iba pang mga boss, at silang lahat ay nagbigay galang sa ama at ina ni Chen Fan. Napamura naman dito si Uncle Chen Chenxing, si Shu Ao daw ay nagsulot lang sa kanila sa pamamagitan ng kamay, ngunit ito raw ay nagbow kay Chen Fan at sa mga magulang nito. Pinatayo ni Mr. Chen Kexing si Mr. Shu Ao, ito raw ay hindi nararapat, napakalayo ng agwat nila sa status. Ganun pa man sumagot lang si Mr. Shu Ao na ang anak nila ay napaka-outstanding, ito raw ay tanyag na tanyag sa Jiangbei na siyang ipinagtaka ng dalawa. Sumabat naman dito ang isang auntie ni Chen Fan, hindi raw ba kaya na napagkamalan lang nila si Chen Fan? Paano raw yun naging posible? Si Chen Fan ay isa lamang pathetic. Ngunit nagulantang siya nang sumagot si Mr. Shu Ao na pakiusap, "Madam, mag-ingat ito sa kanyang salita." At idinagdag ni Boss Kalbo na kung sa Jiangbei niya raw sinabi ang bagay na ito, malamang basag na raw ang binti nito ngayon. Tinanong naman ni Mr. Chen Kexing si Mr. Shu Ao kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot si Mr. Shu Ao na si Chen Fan ay highly respected at tanyag sa Jiangbei, at ang sino mang kumalaban sa kanya ay magiging kalaban din nila. Uncle Chen Antuangbati naman ni Shu Rongfei sa ama at ina ni Chen Fan. Lumapit kay Mrs. Chen Yun. "Darling, ano ang pangalan nito? Bakit bumisita ito rito?" tanong ng ina ni Chen Fan. Nagpakilala naman agad si Shu Rongfei, siya raw ay ang anak ni Mr. Shu Ao at classmate ni Chen Fan. May kinuha siya sa kanyang bag, iniabot kay Mrs. Chen Yun, pakiusap tanggapin daw nito ang kanyang regalo. Tinanggap naman ito ni Mrs. Chen Yun, binuksan, nagulat sa kanyang nakita, at napatitig kay Shu Rongfei. Sige, tatanggapin niya raw ito, dagdag niya pa. Hasambit naman ni Mr. Chen Kexing sa kanyang isip, mukhang nakikipag-date daw pala si Chen Fan sa high school. Good job, dagdag naman ni Mrs. Chen Yun sa kanyang isip, nakahanap daw ng magandang nobya ang kanyang anak. At napatanong naman si Mr. Chen Kexing sa kanyang isip kung ano ba ang ibig sabihin ni Mr. Shu Ao na si Chen Fan ay highly respected at tanyag sa Jiangbei. Ilang sandali pa ay dumating na rin at nagbigay galang kay Chen Fan si Chairman Hu ng Kailong Pharmaceutical, Chairman Lu ng Wan Siyang Stockbroking, at Chairman Zhang ng Qingbei Group. So sambit naman ni Chen Shu sa kanyang isip, so ito raw ba ang sinasabi ni Chen Fan na kaya niyang tumalo ng milyon gamit lang ang isang daliri?
at mararamdaman ang nararamdamang puot ng mag-ama sa kasalukuyang nangyayari. Nakiusap naman si Mrs. Chen Yun kay Xu Rongfei na sabihin sa kanya ng tapat kung ano ang nangyayari kay Chen Fan. Idinagdag sa kanyang isip na hindi naman daw siguro ginamit ni Chen Fan ang pangalan ng kanyang Wang family, hindi raw ba, ayaw niya rong i-take advantage ni Chen Fan ang kanyang Wang family. Ganun pa man sumagot si Xu Rongfei na pinagbawalan siya ng kanyang ama na sabihin ang patungkol dito, ngunit ang masasabi niya lang daw ay si Chen Fan na ngayon ay ang greatest person in Jiangbei, higit pa sa richest man in Jiangbei na si Shen Ronghua, at hindi makapaniwala si Mrs. Chen Yun sa kanyang narinig. Ilang sandali pa ay mayroong dumating na kotse na mayroong military pass, mayroong white license plate, at natatarantang ini-report ng guard na narito raw si Master Wei. Ano Master Wei? Sambit ng mga tao. Ang Wei family daw ay isa sa mga bilyonero ng buong Jiangnan, at napasabi naman si Chairman Zing na hindi raw ba kaya na ang dumating ay si Master Wei Fu. At pagbaba ng dalawa ay hindi makapaniwala ang mga tao. Talagang ito raw ay si Master Wei Fu mula sa Wei family ng Jiangbei, ang dating general na si Mr. Wei Fu. Agad namang inutusan ni Grandpa Chen si Uncle Chen Zhengxing na salubungin si Master Wei, na agad namang sinunod nito. Napakamot, kailan pa raw ba nagkaroon ng ganitong mga distinguished guests ang kanilang Chen family? Wag daw nitong sabihing nandito rin ito para kay Chen Fan. Ha, talagang ito raw ay si Master Wei. Nakita niya na ang picture nito noon. Master Wei, bungad niya isang karangalan daw ang pagpunta nito rito. Ganun pa man hindi siya pinansin ni Mr. Wei. Lumingon-lingon, naglakad patungo kay Chen Fan, nagbigay galang at humingi ng tawad sa pagpunta niya rito nang walang pasabi na siyang pumunit sa bunganga ng ama at ina ni Chen Fan, at nagpatigas kay Uncle Chen Zhengxing. Hay, sambit naman ng babaeng pinsan ni Chen Fan, mukhang na-misjudge niya raw ang punk na ito. At napatanong si Anya kung talaga raw bang ito ay ang Chen Fan na kilala niya. That's nice of you Master Wei, sambit ni Chen Fan. Lumapit si Uncle Chen Zhengxing, sinabihan si Mr. Wei na pakiusap, tumuloy daw ito sa hall. Kinabukasan pagsapit ng umaga, ay lumipat ang eksena sa loob ng Chen Family Inner Hall kung saan sinabi ni Grandpa Chen kay Chen Fan na ipaliwanag nito sa kanila ang lahat. Napasabi si Uncle Chen Zhengxing sa kanyang isip na pagkatapos daw na dumating ni Master Wei kahapon, mayroon pa rong maraming dumating na mga deputy mayor at mga military officers na nagmula pa sa Jiangbei, at idinagdag ni Uncle Chen Zhengxing na ang lahat ng yun ay pumunta para kay Chen Fan. Fan, ano ang nangyayari? Sigaw ni Mr. Chen Kexing na siyang ikinainis ni Mrs. Chen Yun. Ano, hindi raw ba ito naniniwala sa kanyang anak? Dahan-daang tumayo si Chen Fan, at nagsabing bago siya magpaliwanag mayroon daw muna siyang suggestion. Isinasuggest niya raw na i-dismiss si Uncle Chen Zhengxing mula sa posisyon nito bilang chairman ng Chen's Group, at ang i-appoint niya ay ang kanyang ina na si Wang Yun o si Mrs. Chen Yun. Agad namang nag-agree dito ang iba, brother, sambit ni Uncle Chen Zhengxing kay Uncle Zhengxing, ngunit maging ito ay nag-agree rin sa suggestion ni Chen Fan. Kung ganun, sambit naman ni Grandpa Chen, kung ganun ibibigay niya raw ang posisyon na chairman of Chen's Group kay Xiao Yun. Thank you Father, sambit ni Mrs. Chen Yun, at idinagdag ni Chen Fan na kung mayroon silang anumang tanong magtanong lang sila. Well, kung ganun, sambit ni Grandpa Chen, Xiao Fan, paano raw nito naging acquaintance si Commander Li ng Army, si Master Wei, at ang iba pa? Sumagot si Chen Fan na ginamit niya ang injury ni Master Wei noon, habang si Commander Li naman ay gustong humingi ng favor sa kanya. Favor mula sa iyo? Patanong na sambit ni Uncle Chen Zhengxing. Si Mr. Li daw ay isang commander, ano naman daw ang favor na hihingi nito kay Chen Fan? Well, tugon naman ni Chen Fan, nagtataka raw siya kung narinig na nila ang patungkol sa Inner Strength Martial Master na siya namang ipinagtaka ng kanyang dalawang uncle. Inner Strength Martial Master, hindi raw ba't si Mr. Li Mu Chen ang pinag-uusapan nila? Sumagot si Chen Fan na once na makombine mo raw ang martial arts sa inner strength, hindi ka na matatakot sa baril. Kapag ka naabot mo na ang stage na ito, ikaw ay magiging invincible. Ang ibig mo bang sabihin ikaw ay isang inner strength martial master? Tanong ni Uncle Chen Zhengxing. Well, to be exact, tugon naman ni Chen Fan, siya raw ay isang sublimity master, sabay infuse ng internal energy at release ng light beam. Natahimik ang lahat. Well, sambit ni Grandpa Chen, kung ganoon naiintindihan niya na raw ngayon kung bakit gustong humingi ng favor ni Commander Li kay Chen Fan.
Tumayo si Chen Fan at nagtanong kung naaalala pa ba nito ang nabanggit niya patungkol sa paggamot niya sa kay Master Wei, ngayon pakiusap hayaan daw siya nitong i-check niya ito. Iniska ni Chen Fan ang katawan ng kanyang grandpa, at napag-alaman niyang mayroon itong tumor. Grandpa sambit niya ito raw ay, forget it tugon naman ni Grandpa Chen, dapat sinabi niya na raw ito ng mas maaga sa kanila. Ang cancer niya raw ngayon ay nasa last stage na siya namang ikinabahala ng kanyang mga anak at napasambit ng dad. Idinagdag ni Grandpa Chen na ganun pa man, kontento na raw siyang makitang mayroong remarkable na individual sa kanilang angkan sa henerasyon na ito bago siya mamatay. Teka lang Grandpa sabat naman ni Chen Fan, kaya niya rong gamutin ang sakit nito at makikita ang pagkagulat ng kanyang mga uncle. Ano, seryoso daw ba ito? Oo tugon naman ni Chen Fan wag daw silang mag-alala at idinagdag sa kanyang isip na una gagamit siya ng spiritual spring water, bibigyan niya rin ito ng vital essence pill upang ma-extend pa ang buhay nito, then hahanap siya ng paraan upang tuluyan nang mawala ang tumor nito, maaari siyang magpatuloy sa pag-improve sa kanyang cultivation, upang magamit niya na ang divine power of life skill. At mula doon ay lumipat ang eksena sa villa ni Chen Fan sa Chuzhou, partikular sa Yanwu Mountaintop kung saan usap-usapan ng mga tao ang patungkol sa napakakapal na hamog na nakabalot sa Mountaintop Villa. Sinasabi rong ito ay protective shield upang protektahan si Master Chen, sayang lang at hindi sila makalapit dahil maraming mga guards na nakapalibot sa daan at sa mountaintop mismo. Sa kasalukuyan ay 4 na level of cultivation na ang na-breakthrough ni Chen Fan mula nung bumalik ito mula sa Chen Family Annual Dinner. Ang last level na lang daw ang natitira, ang Essence of Tao. Upang maabot ito kailangan niya ng malaking amount ng spiritual energy na mayroong capacity na kayang tumagal sa loob ng 3 taon, maaari din siyang maghanap ng mga heavenly spiritual items at i-extract ang essence ng mga ito, ganun pa man ang ganitong mga artifact ay napakabihira dito sa Earth. Wala rin siyang Yingling fruit, Ningyuan plant at juice mula sa Tree of Life, kaya hindi siya makakagawa ng genuine na Piyuan pills. Maging sa taglay nga rong yaman at resources ng Zhang family tanging partially effective pill lang ang nahanap ni Zhang Angqi pagkatapos nitong maghanap kung saan-saan. Kaya sa pagkakataong ito kailangang siya na raw mismo ang maghahanap sa mga resources na kakailanganin niya. Sinabi ni Chen Fan sa Yin Snake na palagi raw itong umaatungal araw-araw baka maka-esturbo daw ito sa ibang mga tao na narito sa Yanwu Mountain, at binigyan niya ito ng pill. Although ito raw ay isa lamang spiritual formation maaari din itong mag-train at mag-cultivate, kung mag-solidify ito at magiging isang physical entity, maaari niya na raw itong pakawalan mula sa Yunshan Array, magiging isang tunay na dragon, at magiging malaya habang buhay. Since narito si Tongshan nauubusan na raw sila ng spirit gathering pills, ang corpse refining skills ng ghost at witch region ay napakalala, paano naman daw may kukumpara ang mga ito sa kanyang genuine na body cultivation techniques? Master sambit ni Tongshan ito raw ba ay aalis, oo tugon naman ni Chen Fan sasama daw ito sa kanya.